Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, etong si Senator Bato. Niyari si Karen Davila. Nayari ho siya dito. Panoorin ho natin itong napakagandang interview na ito. At talaga nga namang masasabi natin, ang mga ibang kababayan natin ay talagang hindi maintindihan ng mga nangyari nung sa Senate hearing. Pero gayon pa man, alam nyo, ang lupit talaga nung Senate hearing na to. Hindi talaga ako makapag-move on dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi nawindang po literal ang political scene dahil merong kakaibang nangyari sa Senate hearing. So kung hindi nyo pa po napapanood yung ibang mga discussion natin dito, nandyan lamang po sa aking channel, Banat Bay. Subscribe na rin po kayo. Makikita ninyo, napakaganda ho ng mga nangyari. At marami pa ho tayong pag-uusapan dahil malaman at talagang matindi po ang nangyari po doon sa Senate hearing. Ito ho ay sabi nga nila historical ika nga. Hindi lang dahil sa nagmura si Pangulong Duterte sa Senado, pero kahit po yung mga kumukontra sa kanya nabahag ang buntot, ika nga, hindi siya napakontempt, wala hong nangyari. As in, parang ang sabi nila ginawa daw Malacanang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Senado at talagang na-occupy niya. Ang term pa nga ni, sino ba to, si Cheese Escudero ba yun o si Senator Lacson, ilagay nyo nga dyan sa comment, na na-invade. Alam mo yun, sabi ko nga sa totoo lang, yung komento nilang na-invade daw ni PRRD etong Senado, parang hindi daw napigilan ng mga ilang senador yung mga sinasabi ni Duterte doon sa loob ng Senado. Akala nila ito'y isang negatibo, 'di ba? Na karakter o negatibong description nung nangyari sa Senate hearing. Hindi po. Ang ibig sabihin po nung na-invade, ganun po kalakas si Pangulong Duterte. Ganun po niya na-control ang sitwasyon na supposedly, di ba? Supposedly, kontrolado sana ni Senator Ontiveros. Don't ever forget, ladies and gentlemen, there is 2 senators na minority sa Senado. Si Ontiveros at po si Pimentel. Si Pimentel po ang nag-preside. Si Ontiveros ang bumatikos at naandoon siya. Pero nabahag po ang buntot kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun ho kalakas si Pangulong Duterte. Kahit as in, non-stop siya, binabara niya. Wala ka kasing alam. Pak, subla talaga yun. Suplak na suplak talaga yun. Wala ka kasing alam. Tapos pa sinasabi niya, hihilahin kita sa impyerno. Ang lupit talaga nun. Hindi, alam nyo mga kababayan, sabi ko nga, kung, di ba, tapang-tapang yan, dami-daming pinakukontempt. Kukontempt ka namin, blah, blah, blah. Hindi nila napakontempt. Although, sinasabi ni presiding officer at that time was si Coco Pimentel. Sinasabi niya wala daw kapangyarihan ni contempt. Whatsoever. Ang sa tingin ko, more than anything else, hindi nila napigilan. As a matter of fact, gusto na nilang umuwi. Eto nga si Risa Ontiveros, tumakas na nga. As in, umalis na ganun, dahan-dahan Gahan-dahan pa siya umalis. Pero si Pangulong Duterte, pinaalis na. Sabi niya, hindi, tapusin natin to hanggang maayos ang problema ng bayan natin. Ganun si Pangulong Duterte. Actually, alam nyo, balitaan ko nga yan noong may mga cabinet meeting ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Handa na ho sila maglatag ng mga kama doon. Yung mga sekretary, may daladala ng unan. Tapos may daladala na ho silang banig. Kasi nga grabe daw pag nag-meeting talaga, lahat dinidiscuss mula simula hanggang mata. Kaya nga hindi natin mapapagkaila na talaga mula nung bago maging presidente si Duterte, grabe po yung tinanda niya. Kasi nga po, pag nagtrabaho daw, talagang workaholic. Pag inupuan ka niyan, nag-meeting kayo, kailangan lahat ng detalye pag-uusapan daw ninyo. Hanggang aabutin na sila ng madaling araw. Hanggang umuwi nga, ito sinabi yung mismo sa akin ni PRRD, ito, umuwi sila ng mga alas 7 na ng umaga at nagre-review pa ho siya ng mga papel na ipinasa sa kanya.
So nakakatulog na daw siya, talagang late na ganun ho ka. Kaya nga no wonder ganito siya sa Senado. 'Di ba po? Pero gayunpaman may mga bumatikos. Sinasabi nila, grabe naman 'yan, ganito. Kaya nga ito yung mga ilang batikos ng ibang tao, not just Karen Davila. Although let's not blame her for what she is asking, because ito yung mga tanong ng mga taong hindi nakakaintindi. Ito yung mga tanong ng mga media na hindi maunawaan at hindi matanggap yung personalidad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero maganda ho ang pagpapaliwanag po ni Senator Bato dito, at talaga nga namang niyari siya, di ba? Panoorin ho natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! All right, joining us on Hot Copy this morning, we have with us Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, good morning to you, sir. Good morning, Karen, at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating All right, Senator, we heard former President Rodrigo Duterte. Ang sinabi niya, yan, si Bato de la Rosa, senador ngayon, he mentioned that dati kang miyembro ng death squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao death squad? I have been hunting kung sino yung mga death squad na yan. Matagal ko na hinahanap yan. Every time may mamatay dito sa Davao na sinasabing death squad ko nung bumaril, in live television, ay hinahamon ko sila. Kung magaling kayo pumatay nang walang kalaban-laban, andito ako. Gusto nyo ng barilan, ako ang targetin nyo, huwag yung mga tao na hindi makakalaban. Naku, mahirap kalaban tong barilan. Hindi, walang biro. Kasi nakikita ko nag-shooting itong si Senator Bato. Matikas pa ho ito sa barilan. Hindi ho kasi lahat na may hawak ng baril marunong, hindi ho madaling umasintay ka nga. Pero ito si Senator Bato, ang galing ho nito. Kaya hinahamon daw niya, kung meron ba talagang DDS, patayan tayo kung gusto niyo. Hindi, barilan pala, hindi pa patayan. Pero Senator, I think it's important to set the record straight, no? Here's President Duterte mouthing off what there was a Davao death squad. Siya nagsabi nun. Sinabi niya mga mayayaman daw na mga civilian sa Davao. Number 3, yung mga dating commander ng police, yung mga hepe sa Davao, naging commander ng death squad. Binanggit kanya doon. So let's set the record straight. Based on Duterte's testimony of the existence of a Davao death squad, were you ever a member of the Davao death squad? No, never. Nada. Alam mo naman, Karen, na kasi kinakapitalize lang nyo doon sa statement na yun eh. Hindi ba nyo nakita later on na binabawi niya, na lumalabas na nagbibiro lang siya? Dapat the whole context of the statement should be taken, hindi yun lang ang sinabi niya. Very clear naman sinabi niya na bandang dulo. Walang kuha niya mga pulis. Ako yan. Alright. So Ito kasi napaka-importante. Kasi marami nagsasabi, nakikita ko at napapanood ko, inoobserba ko sa mga social media, especially yung mga bumabatikos kay Pangulong Duterte. Bakit daw pabago-bago yung sinasabi niya doon sa Senate hearing? Una sa lahat, talaga pong pabago-bago kasi nga po nilalaro niya si Ontiveros. Halatang pinapainan si Ontiveros. At the same time po, kasi etong sinasabi niya, simpleng-simple, lagi niyang kinukonclude, huwag niyo nang idamay ang ibang pulis. Ako na lang ang idemanda ninyo. Kaya nga siya nagbibitaw ng mga salitang would incriminate him. Sinasabi niya na, ako na demanda niyo, idemanda niyo na ako. Kasi everything that is happening right now sa Quadcom, sa Senate hearing, nagiging joke na lang. Kasi in reality, there is nothing na ginagawa silang batas on this particular issue. Yung AJK, yung war on drugs, wala naman po eh. They are trying to investigate PRRD, which is not their job. Their job is to craft law, tapos maghihiring sila to get resource person kung ano yung idadagdag dun sa batas. That's the purpose of the hearing.
Okay? At kung aalamin kung yung mga batas ba ay napapatupad, kasama rin po yun. Okay? Pero in this particular, halatang-halatang it's all about politics. Kaya nga sinasabi niya, eto na, nagsasalita na ako ha, inaamin ko na sa inyo, kasuhan nyo na ako. Diba? Yun na ho yung sinasabi niya, kasuhan nyo na ako. Wag na tayong paikot-ikot dito dahil this hearing is nonsense. Go directly. Kaya nga nagtataka daw siya, bakit hanggang ngayon DOJ hindi pa siya kinakasuhan eh. Alam niyo kung bakit? Matapang si Pangulong Duterte because yung accusation na yan is just rooted from the motive ng politika. Hindi ho siya nanggagaling sa tunay na facts. O yung ibig sabihin na natin ay yung may ebidensya ba na si Duterte talaga mismo ang pumatay? Di ba ho? Kasi ako, halimbawa lamang po. Kung ako bilang tao, sabihin ko, ako po ang pumatay kay Jose Rizal. Di ba? Hindi ho ibig sabihin makukulong na kaagad ako pag sinabi ko yun. You have, kunwari, kung sino man, which is at this particular, is yung kalaban mo dito, yung estado. Kailangan patunayan ng estado na ako ang pumatay kay Jose Rizal. Di ba? Hindi pa pwedeng, okay, inamin mo na, so, dito nga, sa parte ako, bakit ko kayang sabihin yun? Kasi nga, hindi naman ako nabuhay noong panahon ni Rizal. Pinanganak na ako 1990. 90 talaga. Hindi, di ba ho? So, ano ho ibig sabihin? Ganun din. Sinasabi niyang ako ay marami akong pinapatay na kriminal. Okay? Hindi mo ka naman pwedeng pumunta sa korte. Sabihin mo sa korte, Judge, si Rodrigo Roa Duterte pinapatay lahat ng kriminal. Hindi pwedeng ganun. Dapat kailangan naka-specify sinong kriminal yun. Di ba? Kasi ganun ang ginagawa ng mga taong bumabatikos kay Pangulong Duterte. Na mamamatay tao siya. O na mga tao. Dinamay pa mga baby. Dinamay pa mga ganito. Sandali. Bakit siya? Ang crime, personal yun. Hindi pwede. Hindi pangkalahatan. Pinatay mo lahat sila. Diba? Kailangan meron kang paano mo pinatay? Kailan mo pinatay? Anong weapon na ginamit mo para mapatay siya? Hindi pwede yung, hindi, basta pinapatay mo silang lahat. Hindi pwedeng ganun. Kasi nga po, this is just politics. Politika lamang po ito na pinalalabas nila na mamamatay tao si Duterte. So ito si Duterte, ano sinabi niya? Mamamatay tao ko. Pinapatay ko rin kriminal. Yan yung isang bagay na pilit na pinauulit-ulit ni Ontiveros na hindi niya alam na gusto naman ni Pangulong Duterte yung salitang ako'y mamamatay tao ng mga kriminal. At sabi niya nga, pag ako nakabalik, doblado. Uulitin ko, hindi ko pagsisiya, uulitin ko, doblado pa. Ibig sabihin ng doblado, times 2. Di ba? Tuwan-tuwa. Kita niyo, nagpalakpakan sa Senado, tuwan-tuwa. Hindi niyo napansin? Alam mo, pilit nilang sinisiraan si Pangulong Duterte by saying killer siya ng mga kriminal. Akala nila masisira si Duterte doon. Yun ang gusto ng tao eh. Yun ang gusto ng mamamayang Pilipino. Pasali, nakalimutan niyo ho ba na salot sa lipunan ng mga kriminal? Kasi hindi ho kayo naging biktima. Kasi puno kayo ng mga police security. Kaya hindi kayo nagiging biktima ng mga mamamatay at mga adik sa daan. Pero yung mga Pilipino, tuwan-tuwa nung panahon ni Duterte. Yung mga ordinaryong Pilipino, bakit? Malaya sila. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, i-comment nyo dyan eh. Anong experience nyo 2016 until 22 eh? Masaya ba kayo na mapayapa ang lugar nyo o masaya kayo ngayon na hindi mapayapa ang lugar nyo? Walang matinong Pilipino na magsasabi, hindi, mas masaya ako maraming kriminal sa kalsada. Mas masaya ako. Gusto ko yung may mga kriminal, snatching. Gusto ko yan. Yung mga naka-riding in tandem, gusto ko yan. Mga adik sa kalsada na humihit-hit. Gumaganong-ganon sa kalsada, gusto ko yan.
Kaya nga hindi ko magets yung logic nila na pinasasama nila si Duterte pero lalong nagugustuhan ng tao. O, di ba? O, kaya nga yung pagde-death squad na yan, inaamin na ni Duterte, ako na. Ako na mamamatay tao. Ako na. O, idemanda nyo na ako para tapos na tong walang kwentang usapan na to. Number one, you categorically deny that you were ever a part of a so-called Davao Death Squad. But number two, did you know of the existence of the Davao Death Squad? Sabi ko nga sa iyo, Karen, that yung Davao Death Squad is a creation of the media. Yung term na yan. Yung term na yan. Totoo, may namamatay. May namamatay dito Sa Davao muna to ha, yung Davao muna tayo. Davao. Oo, Totoo. Davao. Totoo yan. May mga namamatay ng mga kriminal. May namamatay ng mga poser. May namamatay ng mga hold-upper, mga kidnapper. Pero yung term nga na death squad, creation niya ng media. Sinasabi nila death squad, Davao Death Squad. Ako, Yeah, I cannot confirm na mayroon talagang death squad. Okay, so one, you're making it clear on Head Start. You were never a member of the so-called Davao Death Squad. You cannot confirm the existence of the Davao Death Squad, okay? But number three, it's the former president himself who said it. He said may mga, hindi daw mga pulis, pero may mga mayayaman na mga taga Davao, they cared for Davao, sila daw ang pumapatay. Hindi kasuhan ninyo yun, yung mga... But you were his police chief. So, tanong ko, you were the police chief of Duterte even when he was mayor in Davao. So, Yes, ang tanong ko, what was the former president saying? Ano yun, sir? Invento? Was he... Joke! Is he a storyteller? Alam mo, Madam Karen, sorry po Madam Karen ang tagal na ni PRRD, hindi nyo pa rin kabisado. Hindi nyo pa rin alam kung kailan siya nagjujuk at kailan siya nagsasabi ng totoo. Ano ito? Ang hina nyo naman makagets ng tao? Kaming lahat ng mga Pilipino, kaming mga ordinaryong Pilipino sumuporta kay Duterte, alam namin kung kailan siya nagbibitaw ng joke at alam namin kung yan ay totoo. Alam mo namin po yun. Alam namin na joke yung mga mamayayaman na pumapatay sa mga adik. Sino ba namang siraulong mayaman na siya mismo ang papatay sa adik? Pwedeng utusan, magutos siya ng iba. Pero at wala naman siyang interes. Mantakin mo mayaman ka. Anong trip mo? Rolex? Ferrari? Porsche? O... babae. Ang trip ko, pumatay ng adik. Madam Karen naman, don't you think that is pretty obvious na joke yun? Di ba ho? Panbihira naman tayo, madam mo. You can't say it's a joke. It's either a lie or the truth. Ano po yun? Ay, para bang hindi niyo kilala si President Duterte na magaling niya gumamit ng mga words. Dapat, kung ito the interpretation of what he has said during the Senate hearing is subjective. Kung ako ang tanungin mo si General Gamboa, tanungin mo si General Danao, yung mga dumaan na chief of police dito, ang masasabi talaga sa iyo, nagbibiro lang yan ng boss namin, nagbibiro lang yan. Kung kayo, tingin ninyo na may meat yung sinasabi niya na talagang mayroong death squad din. Sabi nga niya kasuhan niyo ako. If you have the evidence, kasuhan niyo ako. Inamin naman niya na lahat ng mga whatever hindi from Davao, mag-elevate tayo sa national level, whatever the police, whatever the drug war succeeds to do or failed to do, ay sa kanya yun. Siya ang may legal responsibility doon. Yeah. Well, actually, kaya sabi niya, inahamon niya ang mga complainant na mag-file kayo ng kaso sa akin. Kasuhan niya ako. No, we're gonna get there. We're gonna get there, Senator. But Yes. it's to first analyze because it's very difficult for the public to sinasabi ng mga kakampi ni Duterte, nagbibiro yan. Ganyan lang siya. He uses words. Very difficult daw.
very difficult dun sa mga slow. Sorry pero very difficult. Hindi nyo alam kung kailan siya nagbibiro. Sasabihin niya, mga death squad. Yung mga gangster namin yan eh. Sorry, pasensya na Madam Karen, only those na walang common sense or utak ang magsasabing totoo na merong death squad si Duterte. Sinong gunggong ang aamin na meron akong mga gangster na inutusan para patayin yung mga adik? Madam, hindi pa pwedeng it's truth or lies. Magkaiba ho yun. Hindi ko pwede. Alam naman sabihin ko sa iyo, Madam. Halimbawa lang, sabihin ko sa iyo, si Banat Bay, sobrang gwapo. Pwede mo ba sabihin kagad, it's truth or lies? Hindi pa pwedeng nagjo-joke lang? Mali. Di ba? Depende kung ano ang pag-unawa ninyo. Pero ako alam ko joke yun. Di ba? Pero naintindihan mo ba? Madam, walang ganun. Wala. Ewan ko kung sinong yung komunidad mo na nagsasabing, sandali, joke ba yan o hindi? Obvious naman na joke eh. But may punto si Senate President Francis Escudero. He was under oath, right? When you read a transcript, di mo naman malagay doon, nagbibiro, tumatawa, walang ganun. It's not that way. At in the end, he admitted to a Davao Death Squad under oath. Kaya nga, if he admitted, and you think that is enough evidence for him to be charged in court, then by all means, you have to do it. They have to do it. Kung sinong dapat gumawa niyan. Yun, gawin nyo na kasi. Hinahamon na nga kayo, gawin ninyo na. Ako kasi, alam mo, tinanong ko yan eh. Tinanong ko sa mga abogado yan eh. Tinanong ko, sabi ko, di ba incriminating yung sinabi ni PRRD? Tapos hindi ba siya natatakot na syempre ang DOJ hawak ng mga nasa executive ng Pangulo yan eh, which is opposition si Pangulong Duterte, di ba? Hindi ba siya natatakot? Alam mo, ang mga abogado tsaka mga piskal, they could be biased in a way, some, not all. But in a certain extent. Okay? Pag alam nilang na sobrang malabo naman yan, malabong lutuin yan, malabong, alam mo yun, malabong umandar yan. Ibig sabihin yung mag-prosper yung case na yan, kahit sila ay hawak ng gobyerno, they will not do it. Kasi tandaan natin, yung piskal, may RTC. Baka RTC pala, masuplak na po sila. 'Di ba? Kasi not all judges, sabi nga hindi sila beholden sa executive branch o yung presidente. Okay? Unless they want more promotion, 'di ba? May mga ganon. Pero hindi naman po sila matatanggal bilang judge eh. Hindi ho sila matatanggal basta-basta ng judge. So kung yung mga yan ay patas pa rin po yan magpatupad. More or less. Lalong-lalo na sa CA, lalong-lalo na sa Supreme Court. Ang Supreme Court talagang mahirap yan kontrolin. Hindi mo makokontrol yan. Kasi kaya nga ho sila Supreme Court eh. Everything that happens and finality manggaling sa Supreme Court. So, mahihirapan po talaga doon. So, doon pa lang, yung mga piskal na nasa baba, medyo pag alam nilang tayo, nakatarantaduhan naman to. I mean, katarantaduhan tong kaso nito. Kami naman na masasabon kung sakaling isabihin namin na may probable cause ito. Paano mo sasabihin may probable cause wala ngang biktima? Alam mo yun, sino biktima mo ilalagay mo dyan? Yung kay Kian, alam ko may nakonvict na, so ililipat mo yung kaso kay Duterte. You understand what I mean? Imposible ika nga. Ibig sabihin, hindi naman po yan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, kasuhan nyo na ako para tama na yung tatawagin pa siya sa Congress na alam namang moro-moro, tatawagin pa siya sa Senate na alam naman nating wala rin pinatutunguhan. Diretso nyo na. Ang dami yung dakdak eh. Diretso nyo na yung kaso. Kasi doon,
Yun, may laban na ang si Pangulong Duterte, yung kanyang legal team. Ano ibig sabihin nun? They can cross-examine the witnesses. Di ba? Kahit siya, pwede siyang i-cross-examine. No? O, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, doon ang tunay na laban. Diyan, politika na lang yan. O, politika, di ba? Pinalalabas ni Ontiveros, malinis siya. Pinalalabas ni Duterte, mamamatay tao siya sa mga kriminal. Since it's politics na, sa tingin ninyo, sino ang mas nagustuhan ng tao? Hindi, tanungin ko kayo mga kababayan. Hindi lang po, sana i-share nyo ito sa mga kaibigan ninyo. Tanungin nyo yung mga kaibigan ninyo. Okay? Ano ang mas gusto ng tao? Yung presidenteng mamamatay tao? O yung presidenteng chillax? O yung, kasi ito kasi kung, isipin nyo, tandaan ninyo, may pangarap to si Ontiveros, ha? May in the future, may pangarap to na maging talagang pinuno ng oposisyon. May pangarap to. Anong gusto ninyong klase ng pamumuno? Yung kay Duterte? Na mapayapa tayo? Maayos ang pakiramdam natin? O dito kay Ontiveros? Na kinakalinga ang mga no comment tuloy. Yun lang. Okay. Okay natin gagawan pa ng pagbabanggain pa natin yung point of view ng mga dumaan na tao under sa kanya na iba yung pagtingin at saka yung people in general na sinasabi mo na hanggang ngayon after 6 years of President Duterte's term of office, after 6 years of being a president of these Philippines, hindi pa rin nila maintindihan yung ugali ng tao. So huwag na natin pabanggain yun. So, Your point, we have our point. If you have the goods, then sinabi na nga File a case. Wala kaso. Yeah. You're right, file a case. But Yes. I'm curious, when the president said, yan si Bato, commander yan ng Davao Death Squad, what was your reaction? You were sitting there. Maawa ako. Shocked? What were... Maawa. Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya dyan na tayo nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga. Kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Sila maggira-gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte na wala kang alam, sabi niya kay Ontiveros. Hindi ka kasi humawak ng lugar. Pag mayor ka kasi, ako talaga, I'm fully convinced na dapat ang mga pangulo naging mayor para talagang hands-on sa ilalim. Alam nila kung papaano ang galawan sa bawat syudad. Importante po yun. So dapat talaga naging mayor ang isang presidente. Kasi yan yung yan ang parang presidente ng lugar nila. 'Di ba? Nung city nila. Importante yan. Si Pangulong Duterte, sinasabi nga ni Bato dito, magaling siya sa saywar yan. Ibig sabihin po, yung mga kriminal, di ba? Para mag-ubusan, ika nga, mag-ubusan na lang sila. Kesa sa magpatayan pa with the police, yung police baka mapatay pa, maunahan, sila na, iintrigahin niya ngayon. Ganyan daw kagaling si PRRD. Alam niya ho yan kasi matagal na naging chief of police ito ng Davao at matagal na kaibigan ito ni Pangulong Duterte. Di ba po? Galing sa saywar. Kaya, yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Paano nangyari yun? Okay, At now ako Karen, ito lang, honest lang ko siya, magsabi ko sa iyo, never ako naging membro or naging leader ng death squad. And I just took the words of the former president very lightly. Tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. Okay, so para sa iyo, biro yun. Now let's go to this, okay? So, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016, and it was a circular that you signed, and this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular
use the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personality. Ito. Dito na siya mayayari kay Bato. Number 2, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay, so why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Dumaan ka ba ng police training? At Definitely not. I agree with you. Definitely not. Definitely not. But Definitely not pala eh. Hindi pala eh. Bakit mo sinasabi this neutralize is not part of the police? Ito yung part na sabi ko, ganito talaga ang personality ni Karen Davila. Nagmamarunong. How can you say that? I mean, in live television, how can you say na hindi naman parte yan eh ng pinag-aralan ninyong mga pulis eh, yung neutralize. Kaya tama yung sagot ni Bato dito eh. Nagpulis ka ba? Sino ka para sabihin hindi parte ito ng pulis? Halimbawa ako, magmamagaling ako halimbawa. Gusto ko lang magmagaling. Alam niyo mga kababayan, hindi naman parte ng lengguwahe sa ating batas at ng mga abogado natin ang salitang jurisprudence. Wala yun dun eh. Siguro ganun yung mga abogado. Sandali, lawyer ka ba? Abogado ka? Ha? Dito sinasabi niya, wala naman yan sa vocabulary ng mga pulis. Kailan ka pa nagpulis? Nag-training ka? Tingnan mo sabay kabig siya dito eh. Dito ako tawan-tawang sobra. Sobrang tawan-tawa ako dito. Kahapon habang nag-tetren ako. Ito walang biro ito, hindi to joke alam nyo naman dito sa Japan, di ba? Dito sa Japan talagang tahimik. Nasa Japan po kasi ako eh. So tahimik dito sa tren eh. Bawal po dito yung maingay. Alam mo yon, hindi pwede nag-uusap sa telepono. Lahat ng mga tao dito parang mga single lang eh, na walang magmamahal sa buhay. Hindi. Yung nakaganyan. Ganun lang. Naglalaro. Hindi, minsan madalas sila naglalaro eh. Kahit matatanda naglalaro eh. Sa atin, iba. Nagsusugal. Dito naglalaro. Ganyan sila, di ba? Tapos ako, habang, ang tagal din eh. Habang nagtetren ako, papanood ako. Tapos yung pinanonood ko ito, bigla ako natawa. Natawa talaga ako. Nalaglag ako sa upuan ko eh. Gumanon ako, sabi ko, anak tong kasi, ano ba ka rin? Kailan ka naging parte ng pulis? Pakinggan natin nyo ulit. In the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training. Dumaan ka ba ng police training? At Definitely not. I agree with you. Definitely not. I agree with you. Ikaw talaga. Ang gulo-golo mo naman talaga. Karen, Davila ang gulo-golo mo, ha? Not. Definitely not. But the police officers... Yan pa ako tawan-tawa yung salita. Pinagdiinan pa talaga, di ba tayo? Di ba? Dumaan ka bang pulis? Hindi. Di ba? Dumaan ka ba ng police training? At Definitely not. I agree with you. Definitely not. Definitely not. But the police officers that were interviewed said that neutralize and negate, the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews. Sino nga nagsabi? Yan kasi ang hilig eh. Ang hilig ng mga babae. Saka ng mga media. Sabi ng mga pulis eh. Ito daw ibig sabihin eh. Sino nga? Di ba? Sabi ng kaopisina mo eh. May babae ka daw. Sino kaopisina ko nagsabi? Sabihin mo sa akin, sino? Hindi, basta sabi ng mga kaopisina mo.
Yung nag-create ka ng character just to push your story, 'di ba? Para mo lang ma-pursue mo yung story mo, nag-create ka ng character. Sino yung nag-interview? Sino yung interview na yan? Para Well, he did present it, but let's go already. Oh. So what for you is neutralized and Booking siya eh. Alam mo, Senator Bato, niyari mo dito si Karen Davila. Grabe, bilib na bilib ako siya dito. Kasi, tinan mo ha, biglang sumegway. Oh, sino ba yung mga pulis na yun? Sino ba yun? Oh, sige nga, sino? Pangalanan mo nga yung mga pulis na yun. Hindi, and biglang naiba yung tanong. Karen Davila. Hindi, ako payo ko lang sa'yo, Madam. Ito, walang biro. Si Madam Karen Davila, matalino naman po siya. May logic naman po siya. Pero wag po kayo magmamarunong sa mga bagay na hindi nyo alam. Yan ang no-no. Yan ang no-no sa isang journalista. Hindi naman po ako sa journalist, ha? Although, nag-anchor naman po tayo sa SMNI at tayo din po ay nag-aano sa remate. Gayunpaman, ang napakatinding lesson po sa akin is wag kong magmamarunong. Pag hindi alam, magtanong. Ganun lang kasimple. Wag po tayong feeling magaling. Di ba? Para lang yung tao masabi, may alam to, matalino to. Wag ganun, wag ganun. Kasi mas mukhang tanga ang taong nagmamagaling kaysa sa taong nagtatanong. Oh, bars! Ganun yan, ha? Gago! Oh, di ba? Hindi totoo naman eh. Mas mukhang tanga, ulitin ko, mas mukhang tanga ang taong nagmamarunong kesa sa taong nagtatanong. Oh, ha? Ulitin natin yung part na yan, ha? Oh, kung paano kumabig. the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews. O sino ang interview? Sino yung interview na yan? Para Well, he did present it. But let's go already. Oh, Let's go already. Let's go already. Kasi hindi mo masagot. Paano kaya ako sa korte ka, madam? Tinanong ka, di ba kunwari sa korte? Madam, Your Honor. Madam Karen Davila. Miss Karen Davila. So how come you said this? Your Honor, let's move on. Let's move on. Sorry naman. Hindi, pero at least nakakuha ako ng tip. Pagka may kaaway ka, may ka-argument ka, yun lang sasabihin mo, let's move on. What for you is neutralize and negate? una, klaruhin ko ha, may police na interview na nagsabi. Sino yon? Alam ko si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives sa Quadcom. Mas alam pa ni Bato. Ngayon, dito naman sa Senado, in-interview yung ilang chief PNP na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong anong meaning ng neutralize. Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi it's your signature on the circular. Yes, What Karen. did it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jokno, ito yung Google meaning Definition. term na neutralization at ito yung meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational Proceeding. procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect unable to commit further crimes by conducting operations against him or pasurinderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or yung suspect.
So kung mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasing palabasin ni Jokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay, 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 patay. Gusto na pag sinabing neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you hayaan namin kayo mag-interpret sa term na ginagamit namin na kami naman dito within the PNP ang gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang... Yan ang napaka-importante po kasi. Alam nyo mga kababayan, people are trying to interpret things in life according to what they know and their character and their background. Hindi nila tinatanong doon sa ano ba ang karakter, background, o kaya meaning mismo nung taong nagsabi. Napaka-importante yan kasi nga a text without a context is a pretext. Ibig sabihin nun, kailangan naging contextualize. When you trying to understand a person, especially his speech or his command, or in this particular na usapan, yung kanyang memorandum o yung kanyang pinirmahan, you ask that person, ano ba ibig mong sabihin nito? Hindi yung magko-conclude ka according to what you mean or according to what other means. Di ba? Ibig sabihin po, kung yung ibang tao sinabi, ito kasi ibig sabihin ng neutralize. Sandali, sila ba ang sumulat? Kaya nga di ba ho, napaka-importante ho. Ito, payo lang din ho. Pag nagbabasa ho kayo ng Biblia, di ba? It is important that you know it is God's inspired or breathed, ika nga, ang Biblia. At the same time, you have to know the context of the author of every book. Halimbawa, sino sumulat nito? Ano background niya? Bakit may pinagkaiba yung Matthew, Luke, Mark? Diba? Bakit may pinagkaiba po yun? Kasi iba-iba ho ang personality ng mga taong nagsulat, although the same instances yung sinusulat nila. Yung iba, bakit may parang may dagdag? Is it ibig bang sabihin nun? Iba-iba siya. Hindi. Kasi maraming ang naka-witness noong pangyayari na yon. So depende kung sino yung nagsulat kung bakit nag-iiba. Okay? Ano ang kanyang pananaw sa buhay, background sa buhay, kaya niya sinulat na ito. Hindi katulad ni ganito si Mark, iba sinulat, di ba? Ganun din po pagdating sa pag-i-interpret ng batas. Ano yun, kaya nga meron tayong tinatawag na spirit of law. Ibig sabihin yung mismong puso ng batas. Ano ba yung intensyon ng batas? Kailangan, importante ho yun para umintindi ka. So pag ang tao nagsasalita, meron tayong tinatawag na read between the lines. Or, di ba, alam mo yun, bakit ibig sabihin nun? Kasi nga, kailangan mong malaman, doon, sino ba itong tao nagsabi? Ibig bang sabihin niya ganito talaga? You have to know the background. O this particular instance, sino ba ang sumulat niyan? Sino ba ang pumirma? Sino nag-command? Si Bato. So dapat si Bato ang magpaliwanag. Eto na nga pinapaliwanag niya. Yung iba kasi tulad ni Jokno, kinongclude na kaagad. Neutralize, patay. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Bato dito. Tingnan niyo yung sagot ni Bato dito. Kung patay, sabi niya. Ang ibig sabihin ng neutralize, ba't di ko na lang nilagay patay? Bakit ko papahirapan yung sarili ko? Diba? Kasi meron mga nagsasabi. Ito, explain na natin. Kasi para mas pasok pa. Okay? Marami nagsasabi na patay daw yon. Bakit nilagay pa yung salitang neutralize? Diba? Bakit di na lang sabihin na patay? Kasi nga po, maraming meaning ang neutralize. Instead of putting there, kasi sabi nila, okay, ayaw mo na ibig sabihin, patayin ng neutralize. Bakit hindi mo na lang nilagay, hulihin o isubdue itong tao na ito? O kaya hulihin, wag na lang subdue, hulihin na lang. Okay? O capture, i-capture itong tao na ito. Bakit di mo na lang inilagay capture instead of neutralize? If your intention is not to kill. Yung mga nakikita kong argument sa social media. Alam niyo kung bakit? Because maraming ang meaning yung neutralize. Ibig sabihin nun, huhulihin mo, pero pag lumaban, yariin mo na, kesa sa unahan ka. So, hindi lang hulihin. Hulihin, marami pa. Ito, babanggitin niya dito, pakinggan nyo. Kasi kung huhulihin lang, paano kung sinabing,
Ang utos sa atin, hulihin. Nanlaban. Ano gagawin natin? Utos lang sa atin, hulihin Di tumakbo na lang tayo. Ganon di ba? Pero pag sinabing neutralize, ibig sabihin, nandun na, sakop na. Hulihin, pasukuin, kung ano man ang gusto mong gawin dyan. Para makontrol mo na siya. Mapapagsak yung tao na yan. So kasama na yan, halo-halo na yan. So pag lumaban, nasa batas naman po natin, pag lumaban, ibig sabihin, alam mo yun, pwede nang tigukin, di ba? Pwede nang yariin. Yan is to kill. Bakit hindi na lang ilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill. Bakit neutralize pag gamitin na term? Because ang neutralize meaning hulihin mo o pasurindirin mo para hindi na sila makakommit ng further crimes. Hindi yung puro patay-patay na lang. Kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako gagawa ng memorandum circular na mag-incriminate sa aking sarili? Ganun ba ako kagago? Do you think ganun ako katanga na gagawa ko ng memorandum circular na self-incriminating? Bakit pwede ko naman i-text yung mga tao na patayin nyo? O bulungan ko, patayin nyo para walang ebidensya? Bakit gagawa pa ako ng dokumento na magiging ebidensya para laban sa akin? Kita niyo yung difference na interview ni Karen Davila dito at saka nung kay Abante. Kay Abante, sunog na sunog Dito, hindi na nakakaimik si Karen Davila kasi maganda yung logic niya Kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako ilalagay ko pa sa papel? Di ba tama naman Gusto ko palang patayin yung kriminal Bakit pa ako mag-uutos at ilalagay ko pa sa papel na pwedeng gamitin laban sa akin in the future? Kung yun ang purpose ko, di bubulong ko na lang. Bulong ko na lang sa mga kaibigan ko, patay mo na lang yan. Ano ba katanga ang PNP? Okay, now, in the essence of fairness, all right, I'm going to read this. Technically, I don't know why this was not mentioned in the Senate, right? So technically, the term neutralize and negate has been included in the 2014 revised PNP manual of the Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation. This was even before the time of former President Duterte. This was included during the time of then DILG Secretary Mar Rojas. So panahon pa po ito ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino, right? So Justice Carpio said the term neutralized and negation has been included already in the 2014 revised PNP manual. So when you became PNP chief, technically the words existed. Andiyan na yan, matagal na yan. Okay, now, the thing is, even in the circular in 2014, it was not specific what it meant, no? When you came in, nandun na yun. So, what's your point? Justice Carpio said the manual or the circular is technically unconstitutional. The question now is this. Somebody has to show that the implementation of the circular is you are violating the rights of the individual or you are committing human rights. So yan na ang tanong ngayon. During your term as PNP chief, how did neutralize and negate? How was that implemented? Okay, Karen. Neutralize. I will give you statistics. 1.6 million drug users and drug personalities, users and posers, nag-surrender. They were part of the neutralization effort of the Oplan Double Barrel. 300,000 nakakulong sa mga prisuhan. Buhay. Buhay yan lahat. Punong-puno ating mga prisuhan. Problema tayo sa overcrowding of our police station jails. Dahil nga, sa dami nating hinuli. Nakakulong yun. Buhay yun lahat. Buhay lahat yun. So, sabihin mo, mayroong 6,000 na namatay. Sabihin natin, hindi ko rin kiniklaim na lahat yun ay justified na pagkamatay. Dahil alam natin, mayroong mga pulis na nagluluko at pinagkakasuhan natin. So, kasama na ngayon sa buong neutralization effort, nag-surrender 1.6 million, 300,000 ang arestado, facing charges, nakakulong, at yung 6,000 na namatay.
sila nakapokus na sa 6,000 Yun. na namatay at gusto nila na yung term na neutralization doon sa memorandum circular na pinirmahan ko ay doon lahat sa patay yun. Kinalimutan lang yung 1.6 million na nag-surrender. Kinalimutan nila yung 300,000 na arrested, buhay, nagkakulong. Nagigets ninyo? Ang ganda nun. The neutralization itself, it's not bad. Bakit ho kanyo? 1.6 ang sumuko. 300,000 ang nakulong. 6,000 lang ang napatay. Yung iba doon nanlaban, yung iba doon tarantadong pinatay lang ng mga tiwaling pulis. Yun ang sinasabi ni Bato dito. So how many percentage ho lang yun? If titingnan mo sa pangkalahatan na sumuko, nakulong. Sa nakulong, wag na natin ilagay doon sa sumuko 1.6. Doon na lang sa nakulong. Sabihin talagang na-neutralize. Ibig sabihin na-neutralize, nahuli sila, nakasuhan, at nakakulong. PD, ano ngayon? PD, ano ba to? Person deprived of liberty. Diba? PDL sila ngayon. O, ibig sabihin po, 300,000 versus 6,000, ang laki po ng diferensya. But, ito ang sinasabi ni Bato nakapokus kayo dun sa 6,000, then you would define it as death already. You understand? Halimbawa, papasok natin sa mathematics. Neutralization. Neutralize is equals to 306,000 na kasi 300 pa 6,000. 306,000 na nakulong at napatay. So, ang ginawa mo, yung 300,000, yung 6,000 hiniwalay mo. Biglang hiniwalay mo at sinasabi mo ngayon, ang neutralization, it's just the 6,000. Tama, mali. So, how come naging definition ng neutralize ay death? Meron kang 300,000 na nakulong. Why not define neutralize as nakulong? Mas malaki yung 300,000 kaysa sa 6,000. Tama, mali. Bakit mo biglang doon i-define? That's weird, di ba? Pwede mo bang halimbawa na lang po. Halimbawa na lang sa motor. Sa motor, halimbawa natin. Merong isang sabihin na nating event ng mga motor riding in tandem event. Halimbawa lang, kunwari magbumotor kayo na magjowa buong Pilipinas, kaya riding in tandem event. Ang sumaling naka BMW ay 300,000. Ang sumaling naka Ducati ay 6,000. Halimbawa lang hindi ko pinagko-compare ang dalawa. Pwede mo bang sabihin na yung riding in tandem event is para lang sa mga Ducati? Hindi pa pwede. Bakit kanyo? Una-una, mas mukha ngang doon sa mga BMW yung riding in tandem event Di ba? Bakit? Mas marami sila you understand. Ngayon, sinasabi yung salitang neutralize, mas marami ang nakulong, sumuko, milyon yung sumuko 300,000 na nakulong. Tapos, etong si Karen Davila, 6,000 lang yung napatay. And yet, you define neutralization as pumatay? You see the logic? How come? Diba? How come? Na naging ganun ang imahe ng neutralize, ang dami-dami pang ibang nangyari. So on. Because they want everything to suit to their narrative Yun. na the drug war is very bad. Yun lang yun. Tama si Bato dun. Gusto kasi nilang palabasin ng war on drugs na masama. Period. Hindi nila tinitingnan yung real numbers. Very bad. Tanungin natin yung 1.6 million na nag-surrender. Kung kumusta na buhay nila ngayon, marami nagpapasalamat. Oy. Maglalakad ako sa kalsada. Daming former addict, mga tricycle driver, lalapit sa akin, Sir, salamat sa inyong tukhang. Kung wala yung tukhang, wala na ako ngayon. Patay na ako siguro dahil overdose ako sa droga.
Ngayon, Okay. sir, mataba na ako, healthy na ako dahil huminto na ako sa droga. Reform Alright. na. Okay, so you make a fair argument there. Ang tanong ko ngayon is this. Former President Duterte in the Senate said, okay, is he even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Yan na. Pilitin yung lumaban. Mm. Right? Sinabi niya yon. Tama? Sinabi niya yon, Senator. Pilitin yung lumaban para in effect, I'm presuming, no, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Sheldiok, no, I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Senator? Sandali lang. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung kuha na bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo? Do you have time to do that? Yun lang ginamit. Alam mo kasi, Senator Bato, nanonood kasi ng pelikula ito si ano. Mahilig manood ng TV, lalo na yung mga Tagalog. Sige, bumunot ka. Di ba ganyan sa mga pelikula? Tapos uunahan sila ni Fernando Po Jr. Sige, bumunot ka. Bumunot ka. Sige. Mayor, kung ayaw mo makita ang bukas, bumunot ka. Mga ganyan-ganyan sa pelikula eh. O, kay Robin Padilla. Sige. Hindi ho ganun kasi ang nangyayari. Kala nga, alam nyo, ito kasi yung problema. Pasensya na, Miss Madam Karen Davila. Ang problema kasi sa'yo, you are trying to interpret things according to what you know. Hindi naman sa'yo inutos yun eh. Kaya nga sinabi ng isang PNP chief, di ba, na yan ay confidential. You know why? Kasi people might interpret it the way yung alam lang nila. Kasi nga, hindi naman po sila pulis. So, dapat, ang nagbabasa lang nito ay pulis kasi sila lang ang nakakaalam ng tamang lengguwahe at nakakaintindi. And all police. Because, why? Nag-aral po sila ng criminal law. Marami po sa kanila, hindi naman marami, halos lahat po pala, nag-aral po. Alam mo nila when to kill a person. When, alam nyo ba na napakahigpit dyan? Ang training, kasi sabi ko nga sa inyo, ang dami kong barkadang pulis, nagkikwentuhan kami lagi tungkol kailan ka ba pwedeng pumatay? Kailan mo ba pwedeng barilin? Alam nyo ba, ang payo nga sa kanila is hindi ka agad barilin. Una-una, hindi nakatalikod. Hindi pwede yun. Yari ka, madedemanda ka. Tapos, hindi pwedeng barilin mo kaagad. Kung pwede, dapat sa paalang muna. Kasi nga, para nga lang hindi sila. Ang term nga ginagamit nila is neutralize eh. Ang ibig sabihin talaga ng mga pulis sa salitang neutralize, ibig sabihin hindi na siya makalaban. Hindi na siya, masubdue mo na siya. Yun ang ibig sabihin ng neutralize. Ngayon, there are times na talagang you have to kill. Why? Pambihira, ikaw na yung babarilin eh. Unahan mo na. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Minsan kasi ini-interpret ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-intindi nila. Hindi doon sa tunay na kahulugan. Lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never niya ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Pananakot nga. Takutin niya para, huwag tayong magluko-luko dito kasi mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. Magaling sa cyber tactics siya si Pangulong Duterte. But, my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na
kuan mo, palabanin mo para mapatay mo. Practical. Nagigets ninyo? Piskal ho si Pangulong Duterte. Fiskal po siya. At the same time, PNP chief po ito nag-aral ng PMA. Ang taong fiskal, alam niya ang batas. Hindi ako pwedeng mag-utos sa someone at ako hindi madadamay. Halimbawa, utusan ko to si kunwari, mag-uutos ako si kay Dada. Pakipatay nga itong si Hindi, alam ko, kasi piskal ako eh. Kunwari, halimbawa lang, sabihin, ang abogado kasi maaaring minsan makakakalimot ka pa. Pero pag piskal ka, ay pambihira. Lahat ng kaso everyday punong-puno ka. Alam mo, kabisado mo batas. Piskal ka eh. Ikaw ang unang pinupuntahan ng mga nagsusumbong. Alam mo na madedemanda ka pag nag-utos ka sa isang tao na pumatay. Magiging conspirator ka. Kasi ikaw ang nag-utos, ikaw ang mastermind. So, hindi mo gagawin yun. Diba? Iyan yung pinapaliwanag, diba to? Pero bakit niya sinabi on public? Kasi nga, gusto niyang matakot ang mga kriminal. Halimbawa, pag sinabi niyang, lumaban, patayin nyo na, barilin nyo na. Ikaw, kriminal ka. Ano ang maiisip mo? Shit. Iting mainit. Ay, sorry. sorry. Mapapaano ka talaga eh. Ala, sabi ng Pangulo, pilitin tayo lumaban. At barilin na kagad tayo pag lumaban tayo. Ano reaction mo? Shit, di nila ako lalaban. Ba't pa ako lalaban? Babarilin pala ako eh. Unahan ako. Siya nakapag-train. Ako nakapulot lang ng baril. So hindi na ako. Kasi, naiintindihan nyo? The police is being prepared publicly that pag lumaban yan, barilin nyo. Patayin nyo na kagad. Kung ikaw kriminal, you will not take that chance. Bakit? Alam mo, inutos ng boss nila na patayin ka pagka lumaban. So, hindi na lang ako lalaban. Gets ninyo yung saywar na tinatawag? So, ikaw, bilang kriminal, hindi ka nalalaban. Diba? Hindi ka napapalag. Bakit ka papapalag? Bigay mo na kagad. Nagigets nyo ba? So, halimbawa, sa society natin ngayon, pag hinold up ka, anong sinasabi? Ibigay mo na. Di ba? Instead na lumabang ka, mapatay ka. Kasi bakit? Kasi marami ka nakikita sa TV na pag lumaban yung hinohold up, pinapatay. Kung marami kang nakikitang ganon, what is your tendency now? Pag hinold up ka, hindi ka nalalaban. Kasi minsan, feeling mo, kakapanood mo ng Netflix na kaya mong labanan ng hold upper, di ba? Hindi. Ang sinasabi doon, kasi nakita mo sa mga balita, ay lumaban itong isa sa hold-upper na matay. So ibigay mo na lang. Kasi nakita na niya. Dito naman sa kabilang kampo, kriminal ka. Di ba? Nakita mo yung presidente. Sinasabi at inuutos sa mga pulis niya, sa mga tao niya, pilitin niyo lumaban. Provoke ninyo. Pag lumaban, patayin niyo kagad. Kasi sa batas, ligtas ka. Kasi lumaban. Okay? Pero wala naman sa batas, pag ipunrobok mo, yari ka. Walang ganun. So, ibig sabihin lamang po mga kababayan, yung ikaw, kriminal ka, understood pagka sinabing, ibaba mo yan, hindi ka nalalaban. Di ba? O kaya pag inuhuli ka, daba! Sumisigaw din si Wata, daba! Mga ganun, di ba? Anong gagawin mo? Lalaban ka pa? Yun nga ang gusto nila. Pag lumabang ka, patayin ka. Baka ibato mo pa yung patali mo o di kaya yung baril mo sa malayong lugar eh. Para sigurado kang hindi ka lalaban, di ba? Tama, mali. Yun yung sinasaywar na sinasabi. Sabihan ko sa kanya, Sir, may time pa ba tayong maghamon pag ganyan, magka-arestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never. It cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako. Tatanong mo pa eh. Lumabang ka! Pampelikula. Lumabang ka. Sige na, lumabang ka. Ibig sabihin, alam naman ni Pangulong Duterte na yung target ng words niya ay doon sa kriminal. Hindi doon sa pulis. Kasi alam na naman ng pulis yun na pag lumabang, babarilin niya. Sapa ako.
Oh, I have sworn to serve and protect. So moving on from this topic, are you saying that in the end, because Laging moving on ka, Madam Karen. Ano? Pagka tablado ka na. Hindi. Huwag naman yung ginagano si Ma'am Karen. Hindi, ibig sabihin kasi dito, ano naman ibig sabihin, iba kasi yung kay Abante. Kay Abante, ang nagmo-move on si Abante. Kaya sabi niya, hindi, nagkakamali din kami. This time, si Karen Davila naman ang ang alam niya na nayayari siya sa mga sagot ni Bato. today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad? You can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganon? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, magsaywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That Correct. is the Cywar effect of Tindi niyan. President Duterte. Totoo yan. Nakapila na mga adik ha, mga puser, nakapila na sa estasyon para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out ha. Hindi pa siya naging presidente. That is the Cywar effect dahil magaling siya manakot ng tao. And yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung police, mamatay yung criminal, that is part of his Cywar tactics. Kaya nga, nag-surrender ng marami. Pero kung sabihin mo na sinabihan ako, I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa pulis. Yun ang ganyan. Now, The message. yeah. So we don't Intindi niyo yun? Ganun talaga nun. Sumuko. Dami. have enough time, but I wanted to ask you, Senator, you have 2 representatives from the Quadcom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this is a quote, both of you neither had the decency to inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing. What is your reaction to that? Number 1, Karen, yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit ako from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Ayaw lumabas ang katotohanan, gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa Quadcom ay hindi ma-debunk. Alam mo, ito isang bagay na maganda dito Kasi when you see Bato na nagtatanong, kita nyo naman kahapon nung yung isang araw doon sa Senate hearing, nung nagsalita yung mga quote-unquote biktima ni Ontiveros, di ba? I mean, biktima niya, yung mga witness na yon. Hindi naman po binara ni Bato. Hindi naman niya po hindi pinagsasalita. Unlike sa Quadcom. Sa Quadcom, yung mga pulis na ayaw nilang pakinggan, hindi nila pinagsasalita, isang beses lang tinatanong. Di ba? Pero yung mga kakampi nila tulad ni Garma, ay ba, ang haba-haba. Baligtad nga Baligtad. Kung meron mang prejudice o yung talagang hindi dapat umattend, ay yung buong Quadcom. Kasi sila ang motibo talaga, obvious naman na itumba ang mga Duterte. Pero dito, hinahayaan magsalita. Hindi ho siya nagiging bias, ika nga. Yun, gusto lang nilang malaman ng katotohanan. Di ba po? Magtatanong sila. Yun nga, tama yung sinasabi ni Bato na eto mga to ay gusto lamang niya marinig na yung totoo. Madebunk yung mga scripted na Quadcom. Dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi sigurado ko, I am 100% sure,
Lahat na nag-akusa sa akin dyan sa House of Representatives, sa Quadcom, pagdating dito sa Senado, I can easily debunk them because I know the truth. I don't have to prepare for any interpolation because I know the truth can come out naturally. Hindi ako mag-prepare, hindi ako kagaya nila na mag-assign ng, ikaw, ito sabihin mo, iko-confirm mo ito sinabi ni Garma na ganito. Kasi si Colonel Kwan, ito rin ang i-confirm niya. Kasi lahat ng paragraph may mga pangalan na ng pulis doon na nakasulat kung sinong mag-confirm nito dapat. So yan ang halatang scripted. Kung desensi ang pag-uusapan natin, Karen, I think mawala ako ng desensi kapag hindi ko ipaglaban ang katotohanan, kung hindi ko palabasin, kung ang pabahayaan ko na lang yung narrative ng mga convicted drug trafficker, yung taga-custom, yung drug lord na si Kero Espinosa, yung drug protector na si Mayor Mabilog na lumayas nung panahon ng war on drugs, at yung si Espinido na gumagawa ng mga kung ano-ano pinagsasabi niya sa Quad Committee. Kung hindi natin ma-counter yan, Karen, mawalan ako ng desensi dahil hinayaan ko lang na ang publiko ay mamislead sa kasinungalingan. So that is decency for me. Kung gusto lang ng decency, dapat sila rin magpaka-decente rin sila. Na huwag nilang pilitin, huwag nilang influence yung mga resource person nila na magsinungaling because that is a crime. Subornation of perjury yan. You are a congressman and you are So you believe they're influencing? You believe they're influencing the resource persons to lie? But why would Colonel Garma? She was crying in the Quadcom, right? She told the story about a meet. Is crying equals to truth? How come? How come? Pwede sana lahat ng mga pelikula, totoo na. Ang daming umiiyak doon. Mas matindi pa. At yung iyak ni Garma, wala ngang tulo na luha eh. Diba? Apaka? Before Duterte took office, she spoke of the reward system in detail. Ba't magsisinungaling yun, sir? Tanungin mo si Garma. What would be her motivation to lie? Of course, she wouldn't be lying. That's what she would say. But why? Why? Nakita mo nung una, hindi niya inaamin, di ba? But later on, umamin siya at umiiyak pa. So, hindi ba halata na under duress yung tao na nagsasabi doon sa Quad? Ayun na. Ito naman si Madam Karen Davila. Obvious na obvious eh. Noong una, wala siyang inaamin ganun. Bakit biglang nagbago tas umiyak na? Kasi nga, ginigipit siya eh. If we have the likes of Colonel Hidalgo na ginanon, di ba? Pina-script. Ano sa tingin mo nangyari kay Garma? Kahit pa umiyak yan, obvious na. Bakit iiyak ka kung totoo yung sinasabi mo? Bakit parang naiihi ka na natatai ka habang sinasabi mo yung kuan mo? Grabe ka naman. Pinabit mo. Naiihi So na ang pananaw nyo, pinilit siyang magsinungaling? Well, you cannot you cannot remove that from me. Obvious ba? Iba yung paningin Ako mo, na lang iba yung sasagot. paningin ko. Oh. So, But will she be called in the Senate? yes. Okay, Tinawag na kasi pero hindi sumipot eh. Invited siya, pero hindi siya sumipot. I don't know. Because what's troubling is, for example, Grijaldo, the police officer Grijaldo. In the Quadcom, sinabi niya, he confirmed a Garma statement of the reward money, right? He confirmed. Then when he reached the Senate, what was shocking was he had an affidavit, tas kinwento niya that Representative Abante and Representative Fernandez met with him, called him at sinabi, ito sabihin mo. Kaya nga, here comes an officer na hindi niya nasisikmura yung pangwawalang hiya sa pulis dyan sa Quadcom. Yun na nga. Kasi na totoo. Kasi hindi niya makaya. He's standing up for the PNP and for the truth.
Kaya siya What's nagsalita. difficult now is these resource persons, frankly, for the ordinary Filipino, these resource persons are both under oath in the Quadcom and in the Senate. So in other words, resource persons lie all the time. That's what I don't understand. They took an oath. They could be sued for perjury. Karen, klaruhin ko lang, did Colonel Grijaldo confirm yung Under Hindi. ni Garma? Under Hindi, oath doon hindi. sa Yes. House? Hindi. Yes, Sabi niya? yes, he did. Oo. Sinabi Well, niya na I totoo asked yan, may Representative reward Abante. system. Sandali. Totoo ba sinabi niya na may reward system? He Sinabi confirmed. niya? Yes. Kinonfirm niya? Hindi. Yes, and then when he went to the Senate, may affidavit siyang dala. Baka hindi ko alam kung di pa kayo dumating nun, sir. Di ba binasa niya, sinabi niya, pinilit daw siya na sabihin yun. Hindi, tinuturuan Saan ka lang. maniwala? Sige, maniwala ka sa congressman o sa pulis na naiipit. Yun lang ang sa akin. Tingnan lang ninyo kung Yang bagay na yan, hindi ko clear yan. Hindi ako naniniwala na sinabi niya eh. Kaya nga niya inamin na pinipilit siya eh. Oh, 'di ba? Although kung sinabi man niya na talagang totoo yung reward money, kasi napilitan na lang siya. At ngayon, inamin niya na napilitan siya. 'Di ba? Pinipilit siya ng mga congressman. 'Yun ang punto doon eh. let's look at it objectively. Okay. Yung pulis pa magreklamo kung walang ginawang ganyan sa kanya, magawa-gawa. Sino siya para gumawa ng ganyan? Umiiyak na nga yung tao eh dahil very powerful yung magkakalaban niya sa ginawa niyang salaysay. Ilang congressman niya lahat magagalit sa kanya dahil pinalabas niya ngayon na yung ginagawa ng Quadcom na investigasyon eh walang kredibilidad dahil doon sa ginagawa sa kanya. So, maglakas loob kaya yung pulis niya kung hindi katotohanan yung sinasabi niya. Okay. All right. Now, Senator, I want to thank you for being on Head Start today, but I think we need to close. We don't have enough time, but what would you want to say before we go? Sir, quickly. Numbarado na, we have to close. Let's move on. Maybe there's going to be another hearing, right? So there's going to be another hearing. You won't inhibit. What are you expecting in the next hearing? I hope na lahat ng mga inibitahan natin ay dadalo. Otherwise, kung hindi sila dadalo, ayaw nilang ma-debunk yung kanilang mga kasinungalingan na ginawa nila doon sa Quadcom. Ayun lang sa akin. Ayun lang sa akin. Habol ko lang naman dito sa katotohanan. Hindi ko kailangan ng papaboran nila ako. Basta papabor sila sa katotohanan. Ayun lang sa akin, Karen. Mahirap yung mabubuhay tayo sa kasinungalingan. Ako, sabi ko nga, maliit pa ako. Yan palagi na sa isip ko, yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, every lie that you say, magkakaroon ng dot yung puso mo. Gusto mo ba na sa dami ng lie na sinasabi mo, mapupuno ng dots at maging itim yung puso mo? Naku, So, grabe. hindi ko talaga kalimutan yung pangalan sa akin ng nanay. My last question, how will you let Garma appear? That would make a difference. She's under the custody of the House of Representatives, di ba? Dahil Yeah. So kung may natitira pang interparliamentary courtesy between among the lower house and the Senate, kung nandyan pa yan, of course, we expect na i-deliver nila si Garma at si Leonardo doon sa hearing namin. Kung may Okay. natitirang interparliamentary courtesy. But the chairperson can ask for that. The Huh? chairperson, right? So is it Yes. Senator Coco Pimentel? He can ask. He can ask. Yeah. All right. Okay. So on that note, thank you so much for joining me. Ayun, so ayun na nga po, malinaw na malinaw po mga kababayan. Ang ganda ho ng sagot at talagang niyari ni Bato si Karen Davila. Alam nyo mga kababayan, simple lang ho ito. Ito abangan natin. Ha? Itatago ba nila si Garma at saka yung isa pa na pulis? O hahayaan ng kamera na tanungin sila? Kasi hindi ho sila kino-cross-examine sa kamera. Basta tinatanggap lang nila lahat na sinasabi. Dito sa Senado, dito patas eh. 'Di ba? Pwede silang i-cross-examine dito. So, ang tanong, hahayaan ba nila? Sagutin nyo. Mga kababayan, hahayaan ba nila na ibigay
Ibig sabihin, hayaan na maimbestigahan o itatago nila dahil takot silang malaman ng katotohanan. Mr. Congressman Dan Fernandez and Congressman Abante, pwede ho ba payagan nyo yung si Garma at saka isa pang pulis na humarap sa Senado? Huwag nyo pong pigilan ha. Sir. Pero ako, hinala ko, pipigilan nila yan. Kasi nalaman na nila si Colonel Hidalgo, sinabi yung totoo eh. Diba? Baka pag itong dalawa, mapaamin na nila yung totoo. Kaya yari na. Subukan nyo lang itago ng tago yan. Yung dalawang na yan. Baka ma-envelope. Alam niyo yung envelope? Nung pinigilan na hindi makita yung envelope, ano nangyari? Nagalit ang taong bayan. Baka mamaya magalit ang taong bayan pag hindi ninyo hinarap si Garma at saka isa pang pulis. So kayo na pong bahala mga kababayan. So ipilit natin na iharap nila si Garma. Iharap si Garma. Iharap si Garma. Yan ang sigaw natin ha. Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na ating video. Bye-bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.